the Commission on Elections has been busy for months to make sure that every voting precinct is ready on Election Day. And here is how they prepared for Bilang Pilipino 2025. Pre-voting enrollment for the online overseas voting has been extended until today. According to the COMELEC's extension, OFWs may cast their votes until 12 noon. Palawigin na po natin. Ang goal po kasi natin mapatunayan sa kababayan natin na yung internet voting talaga ang solusyon. Una, sa mas mabilis. No, mas mabilis natin na paghalal, pagbibilang ng boto. At meron po kami nakikure na problema dyan. Ano ba yung traditional mode of voting natin dati? Una, postal voting. Padala ang balota sa residence ng kababayan natin sa ibang bansa. Una, gaano karami po ang hindi bumabalik. Hindi po yung bumabalik yung hindi bumabalik na balota, around 90%. Hindi namin alam kung hindi nakarating sa kanilang balota, hindi nila inaccomplish, tinago, sadyang hindi binalik sa post office. Libre po yan, by the way, free of charge po yung courier natin. Or nagka-problema sa post office, ba't hindi namin natatanggap? For whatever reason, hindi namin maipaliwanag ba't ganun karami po ang hindi bumabalik sa amin. Isa pa, hindi nga natin alam sa mga bumalik sa amin na balota. Totoo bang yung kababayan natin na botante ang nag-accomplish niyan? Wala ring resibo, wala tayong patunay. Samantalang sa internet voting, sure kami na pag binigyan ka namin ng access, na-verify namin na ang gumamit ng sistema, ang nag-enroll sa sistema, yung registered voter. Bakit? Meron silang selfie. Kinukuha namin yung 64 points ng biometrics. Magpipresent sila ng documents. Passbook, Seaman's Book, passport, UMID ID, or kung may abogado man sa ibang bansa, IBP ID. Nakaka-capture pati yung mga details dyan. Sure kami ngayon na pag kahit mano-mano namin i-validate sa listahan namin, yan ang ating kababayan. And just like how some OFWs want to catch up on voting, there are also candidates who have caught up in facing disqualification cases. The COMELEC's Task Force Baclas has filed disqualification cases against over 50 candidates for failing to remove illegal campaign materials. This adds to the 24 candidates previously filed with disqualification petitions. Gobernador, mayor, kongresista na mga kandidato dahil hindi po sila tumalima sa pakiusap natin tanggalin yung campaign materials. A quick reminder to everyone, the nationwide liquor ban has been enforced. Aside from liquor, vote buying and vote selling are strictly prohibited. Authorities are allowed to conduct warrantless arrests if individuals are caught in the act of violating election laws. COMELEC is closely monitoring the possible rise of these activities, especially on the day of the election. Kapag ginagawa ang krimen sa iyong harapan, pupunta ka pa sa city hall, sa korte, para kumuha ng warrant of arrest. Di ba there and then pwede mong arrestuin? Law enforcement authority ka Mobile journalist Amy Atienza, We Are One News.